So eto na po mga sangkay ang masamang balita ngayon kay Zaldico. Pag-usapan po natin ito. Bago tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay ngayon, mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Dito sa YouTube, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, #solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Okay, eto na nga ang masamang balita. Dito mga sangkay kay Zaldico. Nako, mga sangkay. Mukhang tutugisin na po. Mukhang pinapatugis na po ni PBBM. Itong si Zaldico. Alam niyo mga sangkay, talagang mapapaniwala ka rin po talaga na itong ating Pangulo natin ngayon, walang sinasanto. Makakakampi niya po itong mga sangkay. Hindi na rin po ako magtataka kung kahit pinsan niya kapag guilty o talagang may kinalaman, mga sangkay dito, kasama po sa ipapadampot. No? Abang-abangan po natin yan, mga sangkay. Pero ayun na nga po, ayon po sa balita ng House Speaker, Faustino D. Revoke ako Bicol Representative Elizalde Co's travel clearance and he is ordered to return to the Philippines in 10 days. 10 mga daliri. 10 araw, mga sangkay, ang kailangan lamang na makabalik. Pero, nasa ibang bansa na siya. Ano pa bang kanyang gagawin, mga sangkay? Di tumakas. Diba? Ginawa na po yan, mga sangkay, ni Tevis. Diba? Ginagawa po yan ng ibang mga politician na nai-involve sa kung ano-ano mga aligasyon or issues. Sabi dito, this revocation is issued in the paramount interest of the public and due to the existence of pressing national matters requiring your physical presence. The letter dated September 18. Ayan na, mga sangkay. Ito nang hinihintay nyo. So, ngayon, masyado po talagang seryoso si BBM. Diba? So, kaya ikaw, Zaldico, ano pang hinihintay mo, pare ko? Umuwi ka na ng Pilipinas. Kasi kung wala ka naman talagang kinalaman, then, bakit ka matatakot? Diba, bakit ka matatakot kung wala kang kinalaman? Ngayon, pakinggan po natin ang balita, mga sangkay. Travel clearance revoked. Pinauuwi na ni House Speaker Bogie D. si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayan na po Pinapauwi ka na, pare. Ano bang hinihintay mo, pare? Pumalik ka na ng Pilipinas. Huwag mong gayahin si Harry Roque. Duwag yun. Huwag mong gayahin si Harry Roque. Si Harry Roque, ilang beses na pinapauwi. Ay talaga umuwi. Patigasan na lang ng mukha doon sa ibang bansa. Na nasa Amerika umano para sa medical treatment. Alam niyo, mga sangkay, ang bilis din po makatulog, no? Ni Zaldico. Nakatulog din po talaga siya. Nakasibak kaagad papunta sa ibang bansa. Kung hindi niya nabantayan yan, wala na, mga sangkay. Hindi na siya makakatakas. Pinababalik ni D. si Co sa loob ng 10 araw para harapin ang anyay pressing national matters. Naku, 10 days. 10 days kailangan na makabalik ni Zaldico sa Pilipinas. Ayon po yan, mga sangkay, sa utos o sa sinabi nitong bagong speaker. No, ayan na, mga sangkay, no? Mukhang wala rin po talagang sasantuhin itong speaker na ito, no? Mukhang talagang sumusunod sa sinasabi ng presidente natin na talagang tutugisin ang kahit kasino, kahit pakakampi. No? Alam nyo, mga sangkay, sa totoo lang, mapapabilib ka talaga kay BBM. Bakit, mga sangkay? Ito, maging totoo na po tayo. Real talk na lang, mga sangkay. Wala naman po talagang presidente na nakagawa nito na paimbestigahan ang kanyang sariling gobyerno. Di ba walang presidente na nakagawa nito? Only ang presidente natin na si PBBM. PRRD? Hindi po. Wala po siyang ginawang ganyan. Nagsiwalat siya, mga sangkay, oo. Pero yung sasabihin po natin, mga sangkay, na mayroon po siyang ginawa para yariin ito, mga korap, wala po siyang ginawang ganoon.
Kaya ito mga sangkay, malaking bagay ito ngayon. Naku po, ano kaya ang magiging reaksyon ngayon ni Zaldico na ang bagong namumuno ng House, pinapauwi na po siya. Kung hindi ay maaari siyang patawan ng karampatang parusa. Ano kayang parusa yan? Parusang ano ba yan? O baka naman parusang kaek-ekan lang yan. Dawit sa flood control scandal si Ko na dating chairman ng House Appropriations Committee. Iniuugnay si Ko sa SunWest Incorporated, ang isa sa top 15 government contractors na nakasungkit umano ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 100 billion pesos Grabe, 100 billion. Seryoso ba yan? mula 2022 hanggang 2025. Teka lang. Top 15 government contractors na nakasungkit umano ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 100 billion My goodness. Totoo pala talaga, 100 billion. Tingnan nyo kung kailan lang. pesos mula 2022 hanggang 2025. Grabe. 3 years lang yan, mga sangkit. From 2022 to 2025. 100 billion na tumataginting. Kaya pala gigil na gigil si BBM. Alam nyo, mga sangkay, yung pera na yan. Kung nagamit talaga yan na maayos, ang ganda-ganda ng Pilipinas ngayon, di ba? Kaso mga sangkay, talagang totoo po talaga na maraming buhaya eh. At eto, nakikita naman po natin mga sangkay ito mga nangyayari ngayon sa ating bansa na nakakapangilabot kung iisipin natin mga sangkay. Ngayon, ito po ay didepende kay Zaldico, pero masamang balita ito sa kanya ngayon. Kasi no choice siya dyan. Depende sa kanya kung magtatago siya. Pag magtatago siya, mananatili siyang pugante. Kapag haharapin niya ito, pwede niyang malinis ang kanyang pangalan kung wala siyang kasalanan. Di ba? Mga sangkay. Pero dito po natin makikita na seryoso talaga ang ating presidente. Alam niyo, kung pwede lang i-extend ang pagka-presidente ni BBM, then so be it. Bakit? Aba, mga sangkay, laki ng lilinisin ngayon sa gobyerno. Hindi po biro ang paglilinis na kailangan gawin ng ating pamahalaan. Matinding paglilinis ito. Mga sangkay, bakit? Aba, tingnan niyo po yung ginawa, mga sangkay, sa ating pamahalaan kung paano kinurap ang pera ng taong bayan. So, hindi po kakayanin ito ng mga 3 taon, mga sangkay. Kailangan nito dire-diretso eh. No, hanggang sa siguro another 6 years. Kasi halimbawa na lang, si Sara maupo, di back to normal ulit mga sangkay, balik ulit ang kalakaran yan. Di po ba? Kaya mga sangkay, panalangin natin, no? Na maging successful itong ginagawa ngayon ni PBBM dahil hindi po ito biro. Alright? So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan, mga sangkay, na i-subscribe yung ating YouTube channel.